Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng mga Pilipino sa bansang Israel. Ito ay sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng mga sundalong Israeli at ng militanteng grupong Palestinian na Hamas. Ayon sa Presidential Communications Office, iniutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan sa embahada sa Tel Aviv, pati na rin sa Migrant Workers Office doon. Inatasan din niya ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration na hanapin ang mga Pilipino at ang kanilang mga pamilya na posibleng naipit sa gulo sa Israel. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Office of the President sa mga namatayan sa insidente kasabay ng pagkondina sa pagsalakay sa Israel. Samantala, kinukumpirma na ng Department of Foreign Affairs ang balitang 8 Pinoy ang nawawala sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Eduardo De Vega, inaalam pa ng embahada kung ilan ang Pinoy na hindi pa natutuntun batay sa iniulat sa kanila ng isang overseas Filipino worker doon. Umakyat na sa mahigit 1,100 ang iniulat na nasawi sa pagsalakay ng Hamas sa Israel, kabilang umano ang mahigit 700 Israeli at nasa 413 naman sa Gaza. Abiso naman ng Department of Migrant Workers sa mga Pinoy sa Israel, tumawag sa kanilang hotline sakaling kailanganin nila ng tulong. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na gamitin ang sobrang koleksyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF upang tulungan ang mga magsasaka ng palay. Sa ginanap na pulong ng Pangulo kasama ang ahensya, sinabi nito na dapat gamitin ang sobra sa 10 bilyong pisong koleksyon ng RCEF para mapalakas ang mekanismo upang mapataas ng mga magsasaka ang kanilang produksyon. Ayon sa Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Act, dapat gamitin ang kita mula sa taripa ng bigas para pondohan ang taunang pangangailangan na 10 bilyong piso para sa RCEF. Gagamitin ang halagang ito para pondohan ang mga programa at proyektong tutulong para sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka ng palay. Samantala, hinikayat din ng Pangulo ang Department of Interior and Local Government, pati na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na ayusin ang mga pass-through fees at iba pang sinisingil sa mga nasa transportasyon ng mga kalakal, tulad ng bigas at iba pang produkto. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 41, iniutos ang Pangulo sa mga LGU na ipagbawal ang pangongolekta ng toll fees para mabawasan ang gasto sa transportasyon at logistics. Inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng higit 12 bilyong pisong tulong sa mga magsasaka ng palay sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Inaasahang makikinabang mula rito ang higit 2 milyong maliliit na magsasaka ng palay na naapektuhan ng ipinatupad na price cap sa bigas. Nanawagan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa publiko na maging mapanuri at mag-ingat matapos itong mabiktima ng ransomware attack noong nakaraang buwan. Ayon kay PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr., posibleng gamitin ng mga hacker ang ninakaw na datos mula sa ahensya upang tawagan, i-email o i-text ang mga miyembro nito. Dahil dito, pinapayuhan ni Ledesma ang publiko na huwag basta-basta mag-click ng mga kahina-hinalang link at huwag ibibigay ang kanilang passwords at OTPs. Iwasan din aniya ang mga kahina-hinalang tawag, text o email at agad na burahin ang mga ito. Nananawagan din ng PhilHealth sa publiko na huwag ikalat pa ang nag-leak na data dahil ito ay may karampatang parusa. Ayon sa mga otoridad, ang mga hacker ay maaaring maparusahan ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Mananagot din sa batas ang sinumang mag-download, magproseso o magbahagi ng mga ninakaw na datos. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang PhilHealth sa National Privacy Commission, National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang malutas ang insidente ng hacking. Binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 1 o 2 araw.
Huling nakita ang low pressure area 1,415 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na maging ganap na bagyo ang LPA pero naapektuhan ng trough o buntot nito ang silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito makakaranas ang Mindanao at Eastern at Central Visayas ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Makakaranas naman ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong pagkulog, pag-ulan at pagkidlat. Hindi naman inaasahang papasok ng bansa ang severe tropical storm Bolaven na nasa mahigit 2,800 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Samantala, wala pa ring epekto sa bansa si Typhoon Koinu o ang dating si Jenny na huling nakita sa kanluran ng extreme northern Luzon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 77 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Moa, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.